Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity. Did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there I was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa sabon or tila na sabon ni Senator Pia Cayetano, itong si Congresswoman Jervel Huistro, no? Kasi kanila nga pong ginamit dito yung affidavit ni Arturo Las Cañas na ginamit no ng NBI, no, ni NBI Director Melvin Batibag dito sa kanyang pag-witness no dito nga sa patuloy na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. At dito nga diretsahang tinanong ni Senator Pia Cayetano itong si Congresswoman Jervel Huistro, no, ang lead prosecutor ng prosecution, na kung kinonsidera ba nila na itong si Arturo Las Cañas ay importanteng witness para sa kanila, no, bilang nasa prosecution. At nilatag ni Senator Pia Cayetano itong rules of evidence mga kabayan dahil nga pinakita yung affidavit ni Las Cañas na hindi notarized at talagang ipinakita dito ni Senator Pia Cayetano yung ano nakalagay sa kanilang mga rules, no, or ano nakalagay doon sa rules number 132 section 19 na may dalawang classification of documents, no, or two classes of documents, itong public documents at private documents. At dito nga sa public documents na kailangan po ay
ay in-acknowledge ito ng notary public, no, or notarized ito, mga kababayan. At nauna po nilang inamin na hindi po ito notarized, no, itong affidavit ni Arturo Las Cañas na binasa ni NBI Director Melvin Matibag, no. At dito naman sa pangalawang classification ay itong private documents, mga kababayan, na kung saan ay ito po ay authenticated din at nakita mismo ng witness yung paggawa nito at pagpirma, yung evidence at signature, at wala nga pong signature dito, mga kababayan, ni Las Cañas daw, no. At nasabihan tuloy sila ni Senator Pia Cayetano, and I quote, "They are trying to prove something by showing a document that any law student or even sa ating mga kababayan marami nang alam ay hindi acceptable yon." End of quote. So yun po yung salita ni Senator Pia Cayetano, mga kababayan. At nakita natin sa mukha dito, no, sa face reaction ni Congresswoman Luistro na para bagang nabuhusan ng malamig na tubig, no? At sinabi pa dito ni Senator Pia na you cannot unsee what you can see, you cannot unhear what you can hear. So talaga sinabi sila dito na do your job, present the proper witness and the proper documentation to do that. Hindi tama yon. So yun po yung pahayag dito ni Senator Pia Cayetano, mga kababayan. At ano daw kaya yung purpose nila, ano kaya ang purpose nila, bakit nila ipinalabas yung dokumento, no, yung affidavit daw ni Arturo Las Cañas na hindi siya notarized. At nakailang ulit na rin po yan nilang pinalabas yan si Las Cañas noon pa, mga kababayan, no? Nung kasagsagan ng pag-imbestigahan ng mga AJK daw. So talagang ngayon gusto lang palabasin siguro, sa aking opinion, na may connection itong si VP Sara sa AJK, no, kasi binasa kaya na ni Director Matibag, no, yung si VP Sara nung mayor pa ng Davao City nung 2012 yata yon, 2013, na kasama daw si VP Sara doon sa AJK na sinasabi nila, mga kababayan, no. At yun yung gusto nilang tumbukin, na may connection itong pagbabanta daw ni VP Sara doon sa kanyang press con noong November 23, 2024. Pati yung video ni VP Sara na ginulpi yung sheriff dahil po ay na-demolish, no, or demolish yung mga kabahayan doon sa mga squatter area, na humingi si VP Sara ng palugit, no, na wag muna kasi yung time na yun ay baha nga po sa Davao noon at wala pang relocation, no, para sa mga madidemolish. At yung sheriff ay hindi naman po nagpatinag at tinuloy yung demolition, kaya nagalit si VP Sara, no. Medyo problematic pa yon si VP Sara nung time na yun kasi may baha nga po, or galing siya doon sa nabahaan yata na area, tapos nag-proceed siya dito sa nangyaring demolition, kaya nagalit si VP Sara at hindi po pinakinggan nga ng sheriff yung kanyang kahilingan na wag daw muna dahil wala pa po silang relocation nga. At dito pinalabas sila kanina yung video na iyon, no, yung portion lang na binugbog ni VP Sara yung sheriff, no. At siguro ay para makita ng taong bayan na si VP Sara ay ganun yung ugali, masama ugali, mga ganon, nambubugbog siya ng sheriff. So gusto siguro, or ganun siguro yung gusto lang palabasin, mga kabayan, na yun nga yung ugali ni VP Sara na kinukunik nila dito sa pagbanta kay PBBM, kay Liza Marcos at kay Martin Romualdez, no. At para sa akin ay nagkakamali po sila dahil marami pong mga mahihirap ang nakaintindi, no, at sumuporta dito sa ipinaglalaban ni VP Sara, no, na kaya nagawa ni VP Sara yon kasi pinaglaban niya yung mga mahihirap na ididemolish yung kailang kabahayan na wala pang relocation. At yun yung gusto nilang palabasin, na sa tingin ko ay palpak, mga kababayan, no, dahil mas naniwala yung mga mahihirap, no, mas pro-poor yung ginawa ni VP Sara nang suntukin niya yung sheriff na iyon. At kawawa naman po talaga yung mga mahihirap, mga kababayan, no, na talagang mawalan silang tehanan, wala pang malipatan, no, wala pa silang relocation. So yun lang po yung dahilan bakit nabugbog ni VP Sara yung sheriff, no, mga kababayan. At yun din po yung dahilan kung bakit nasabi nila noon na gusto lang maging witness, no, yung sheriff na yun. Gustong kunin ng prosecution na maging witness yung sheriff na yun, pero tumanggi yung sheriff na wag na daw siyang isama dito sa partisan politics, no, mga kababayan. So yun po yung ating nakitang statement ng sheriff na yun, kasi okay na yung kanyang posisyon ngayon sa gobyerno rin, nagtrabaho, kaya wag na daw siyang isali dito sa impeachment na ito na gawin nga pong witness ng prosecution. At balik tayo dito, mga kababayan, no? Sa pagbasa ng affidavit daw ni Las Cañas, ni Director Matibag, ay para sa akin ay mukhang gagamitin na naman nila itong si Las Cañas, itong sinasabi lang Davao Death Squad, na i-connect na naman nila, or ika-connect na naman nila ito kay VP Sara, mga kababayan. So imagine, noon pa yan, no, na sinasabi nilang Davao Death Squad, yung mga AJK na yan. So sinabi na nila, or binabato na yan nila kay dating Pangulong Duterte, at ngayon ay ibabato na naman nila kay VP Sara Duterte, mga kababayan. At sinabi nga dito ni
Congresswoman Luistro na ang ICC nga ay tumanggap naman no, or hindi nagre-require ng hindi notarized na dokumento no, at nasabihan nga po siya kanina ni Senator Chis Escudero na we are not the ICC na parang ganun na tumanggap lang ng mga dokumento na hindi notarized no, at dapat mahigpit sila dito sa mga dokumento na ipapresent nila no, na talagang notarized kasi itong si Matibag nag-under oath no, bago pa nagsimula yung pag-interrogate sa kanya, bago siya in-interrogate ng prosecution at ng cross-examination ng defense ay nag-under oath siya mga kaubayan no. So ano pa kaya ang purpose or ano lang ang purpose ng pag-oath nila no, oath taking na they are going to tell the truth, nothing but the truth, pero yung mga dokumento na ipipresent nila ay hindi naman po naayon no sa kung ano man yung tama no, na hindi notarized. So yun pa lang ay dapat ay mas maghigpit no para sa aking opinion itong Senate Impeachment Court sa mga dokumento na ipipresenta hindi lang ng prosecution pati rin po ng defense mga kababayan no. So abangan natin bukas mga kababayan kung ano pang mangyayari no dito sa pagharap sa witness stand ni Inquiry Director Melvin Matibag kasi continuous po ito or may continuation pa para bukas sa kanyang pagsalang dito sa witness stand no. Although may sinasabi na siya na mayroon na silang persons of interest daw kung sino yung sinasabi ni VP Sara na kinausap niya na gagawa dito sa pag-revenge kung siya ay papatayin ay papatayin niya rin po yung mga taong iyon mga kabayan. So may sinasabi na siyang persons of interest pa although hindi niya dinidisclose kung sino kaya iyon para hindi daw po bulabog yung kanilang investigation pa, ongoing investigation pa hanggang ngayon mga kabayan. So 2024 pa po yun nung press con pero hanggang ngayon wala pa po silang ma-establish na tao kung sinong kaya yung mga kababayan. At abangan natin bukas kung ano pang mangyayari no dito sa patuloy na impeachment trial laban kay VP Sara at kahit na binabakbakan nila si VP Sara ay patuloy naman na namamayagpag yung kanyang mga ratings no mga kababayan. So siya pa rin yung mas may mataas na net satisfaction rating at maging sa trust rating at approval rating no mga kababayan kumpara kay PBBM at sa iba pang mga opisyalis ng gobyerno. So ano po masabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.